Hello mga idol! Ako nga po pala si Jolo, hindi ko tunay na pangalan. 32 years old at nakatira sa Makati City. 5 years na kaming kasal ng asawa kong itago na lang natin sa pangalang Dana. Nung mag-boyfriend at girlfriend pa lang kami mga idol, hindi ako yung tipo ng partner na nang-i-interrogate about sa past niya. To be honest, halos wala nga rin akong alam sa past relationship niya eh. Dahil para sa akin, hindi na yun importante. Pero all of a sudden, bigla na lang nagbago ang tingin ko sa asawa ko mga idol. Dahil little did I know, marami pala siyang sikreto na ngayon ko lang nalaman mga idol. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ako po si Jolo. And I thank you. Eto na, luto na ang special sisig. Ayan ha. Wow. Halukain mo na, tapos isama mo na yung itlog para masarap at malasa. Bango. Diba? Kain ka lang ng kain, sabi mo lang kung anong gusto mo dahil libre ko to dahil nga ay na-promote ako bilang supervisor, diba? At atin ang gabing ito. Oh, yes. Congratulations, hon. Ta. Pakis nga. Teka lang. Bubukas lang ako ng isa pa. Yeah, para sa'yo. Okay. Yeah. Okay, this is for you. Thank you, Han. Okay. Tinatamaan na ako. Sabi ko na eh. Ay, nakakailang bote ka na eh. O, tingnan mo. Hindi na rin kasi ako masyado nag-iinom. Kaya Ngayon nga. na lang ulit natin to ginawa eh. Kaapat ka na bote. Sabi ko, hintayin mo tong sisig eh. O, teka lang, subo ka lang. Medyo mainit tong sisig na to ah. Amin na. Teka. Hipang ko muna. Amin na. Oh, Masaya ka ba sa akin, love? Sarap! Sarap ba? Sarap. Masaya ka ba sa akin na na-promote ako bilang supervisor? Oo naman, Han. Proud na proud nga ako sa'yo eh. Sige, ako naman ang subukan mo ng sisig doon eh. Ito. Ayan. Medyo maanghang pala masyado. Inom lang ko ah. Sige, Han. Ay, alam mo ba, Han? Speaking of sisig, may bigla lang nag-pop up sa memory ko. Oh, ano yun? Hindi kasi dati, nung dalaga pa ako, di ba yung mga panahon na dalaga pa ako, college pa ako, wala pa akong trabaho. Alam mo ba, ngayon ko lang ito kakwento sa'yo Naalala ko kasi yung sisig eh. Teka lang, may sisig ka sa labi eh. Ano ba? Ano meron sa sisig? Kasi dati, ito rin madalas namin in-order dati. Yung sobrang ang na sisig. Ang anghang na sisig, tas ka-partner na ng beer. Oh, in-order mo dati? Oo, in-order namin yung dati. Paborito yung dati ni, ano mo yun, si Mel, yung best friend ko. Kasi dati, Han, mahilig kami yung nagpa-partner-partner. Partner kami. Madami kami sa kwarto. Tapos, alam mo na, nag-aanuhan kami ng mga partner namin. Ganon. Tapos Teka. sisig yung kakainin. Si Mel, di ba? Babae din yun? Oo, si Mel. Dati kasi yan, okay ako sa girl, okay ako sa boy. May time nga na girl and boy. Tapos 3 kami. Minsan nga 4 kami. Oo, tas sisig yung kinakain lagi. Paltas palitan yun, Hana, sa isang bilog. Palitan. Nasayahan, nakakatawa. Yung gano'n yung eksena namin dati, palitan ng partner. 5 lalaki, tas 2 kaming babae. Parang gano'n dati. Nung dalaga pa ako. Sa isang kwarto? Oo! Minsan nga araw-araw pa yun eh. 1 linggo, gano'n na. At pagod ako. Pero dati naman eh. Hindi naman na. Sige na, marami ka nang nainom. Last shot ko na to. Tsaka... Ano ba? Sige lang. Medyo naatok na rin kasi ako eh. Maaga pa Uy! ako bukas. Ano
Bahan, teka lang, inumin pa natin to. Ay, Sige na. tas alam mo ba, yung dati si Mel. Sige na, ubusin mo na yan. Good morning, Han. Sorry, tinanghali na ako ng gising, ha? Balis Hindi na na kita ako. napagluto. Oh, ba't ang aga-aga naman? Medyo kailangan ko pumunta sa opisina na maaga eh. Oh, ganun Marami pa akong ba? gagawin. Oh, wait lang, hug muna, ha? Sige na, okay na ako. Sige na, alis na ako, baka uulan pa eh. Hanwi! Kaya mo na lang mamaya dyan ha. Han! Di mo pa ako kinikis! Nangyari dun? Mga idol, aaminin ko na turn off ako sa mga sinabi ng asawa ko. Ang totoo nga niyan, nandiri ako sa kanya at para bang hindi ko na magawang tumingin ng diretsyo sa mga mata niya. Alam ko masamang mag-judge, pero masisisi niyo ba ako kung ganito yung mararamdaman ko? Dahil din dito mga idol, nawala na din ako ng gana na makipagsiping sa asawa ko. Hindi ko na nga siya kayang mahalikan sa labi eh. Dahil sa tuwing nakikita ko siya, hindi mawala-wala sa isip ko ang lahat ng mga inamin niya sa akin tungkol sa kanyang nakaraan. Ang tagal mo naman naligo. Sensya na, kailangan ko talagang linis yung katawan ko dahil marami kami ginawa sa opisina. Paamoy nga. Bango ah. Miss you, Han. Sige na, medyo pagod pa ako eh. Kailangan ko ng matulog. Pakis muna. Bango. Please lang. Uy, mamaya na. Han. Pagod nga ako, hindi nga ako pwede ngayong gabi. Anong hindi pwede? Ilang araw na tayong hindi alam mo na. Sige na. Sa susunod na lang, ha? Ba't parang wala ka sa mood? Halika na. Papawiin ko lahat ng pagod mo, Han. Halika na, tanggalin ko na tong t-shirt mo. Teka, ano ba, Dana? Han, ano ba? Sabi ko nga sa'yo, di ba, pagod ako, masakit yung katawan ko. Ba't ka ba nagagalit? Ba't ka ba sumisigaw? Hindi ako nagagalit. Pinapaliwanag ko lang sa'yo. Kung gusto ko kasi, pag naganyan tayo, nasa mood ako. Ilang araw ka na wala nga sa mood eh. Parang may problema ka eh. Hayaan mo lang. Hayaan mo muna ako makapagpahinga ng konti. Konting panahon lang. Ano bang problema mo? Ba't parang wala ka sa mood? Problema ko? Gusto ko makatulog ng maaga at makapagpahinga, okay? Kung gusto mo, dito ka muna sa kwarto. Doon muna ako sa sala. Hindi, dito ka na. Sige na, dito ka na. Tulog ka na. Naman pala eh. Sige na, patay mo ng ilaw at tulog na ako. Good night kiss, wala man lang. Tulog ka na. Han. Han. Grabe talaga mga pre. Pantakin mo. Na-shock talaga ako. Nagulat talaga sa sinabi ng asawa ko. Grabe, tol. Oo. Literal ba yan? Literal 5 daw sila sa kwarto. My Grabe God. yun, ah. Diba sino yung matinong babae ang maggagawa nun? Di ko akalain na exhibitionist yung asawa mo, tol, ah. Pero pare, dahan-dahan ka lang sa pagsasalita eh. Asawa mo pa rin yan, si Dana. Tol, grabe naman ang revelasyon. Kung ako rin yung magagalit ako sa asawa ko. Oh, ayan. Ikaw ba? Diba? Pag ganun ang nabalitaan mo, makakatulog ka ba? Hindi, tol, Diba? hindi. Ako nga eh. Hindi na ako makapag-focus sa trabaho dahil yung lagi nung naggumugulo sa isip ko eh. Diba? Kaya nga, tol, pina-check mo na ba asawa mo? Baka mamaya, tol, di ba? Ganyan ginagawa niya. Baka mamaya may sakit niyang asawa Yun na mo. nga eh. Hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin sa kanya, tol eh. Gulong-gulo talaga ako, pre. Sinasabi ko sa sarili ko, bakit? Bakit nagsisisi tuloy ako eh? Nako, tol.
mas maigi na mag-usap kayong dalawang mag-asawa. Alam ko naman maging vocal ka sa kanya kasi baka naman nagkakaroon lang kayo ng konting hindi Hindi, pagkakaintindihan. tol. Kumbaga, parang technically nagsinungaling siya sa past niya, di ba, tol? Pag mo si Dana, to si Buboy, masyadong Oo. under ka kasi ng asawa mo Hindi naman kasi nagtatanong to si pare. 'Di ba? Kung ako sa iyo, asawa mo yun, dapat alam mo yung mga nakaraan yan. Yun na nga ayoko na nga pag-usapan. Siya lang talaga yung nagsiwalat Siya lang talaga nag-open up syempre ako, wala naman akong naalala. Wala naman siya sinabi sa akin nung mga bago pa lang kami. Tapos, nung nalaman ko yun, ako pre, di talaga ako makatulog. Nako, alam mo kung ako sa'yo, tol, mambabae ka na lang. Yoy, wag mo naman ganyan si pare. Tol, iparanas mo sa kanya yung sakit na nararamdaman mo ngayon, tol. Subukan mo yung ganyan, yung lima-lima kayo sa kwarto. Subukan mo, tol. Hindi ko gagawin yun. Nakakadiri yun, pre. Para makaganti ka sa kanya, tol. Tom, huwag ka naman ganyan kay pare. Grabe Ito ka naman, naman masyado mga naman advice mo. Siyempre. Mali naman yung ginagawa mo. Sinasabi mo, pre. Mag-usap kayo ng asawa mo. Kung ako sa iyo, ako yung sundin mo. Para maayos yung problema ninyo. Nako, kung ako sa inyo, tagay na lang tayo, tol. Sige. Inumin na natin to ang buong gabi, tol. Huwag ka na Tagay na umuwi. natin, tagay, Mababae tagay. ka na. Han? Han, lasing ka na. Ano ba? Akin na yung bag mo, akin na. Huwag mo akong hawakan! Bakit? Kakadiri ka! Ah. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka. Han, lasing ka na. Ano ba yan? Ba't nakakadiri? Naligo naman ako Oy, huwag mo akong hawakan ha. Han, ano ba? Lasing ka na. Halika na. Doon Kaya nga lumayo ka sa akin. Ano ba? Han! Oy, simula nung sinabi mo sa akin yun na marami ka palang mga karanasan na hindi sa akin sinasabi, hindi na wala sa isip ko yun. Ha? Kaya nagdadalawang isip ako At saka, parang ayoko nang umuwi sa bahay na to kung ikaw lang ang makikita ko. Takin mo, nagsasalo-salo ba kayo? Iba't ibang lalaki, mapababae pa? Sino kaya yung lalaking papatol sa'yo kung nalaman ng una pa lang? Sana, kung nalaman ko yon, hindi na sana kita pinakasalan. Han, ano ba yung sinasabi mo? Yung ba yung pinuputok ng butchi mo, ha? Oh, Kaya ba ganyan ka sa akin ng mga nakaraang linggo? naalala mo yung sinabi mo, ha? Kunento mo sa akin, ha? Nakanaan na yun. Hindi, Wala na hindi, yun hindi, hindi. Huwag ka lang mag-explain, ha? Han, Simula ano ba? ngayon. Huwag ka munang tatabi sa akin, ha? Han, ano ka ba? Lasing ka lang. Sige na, lumayo ka sa akin! Han, ano ba? Hindi! Mga idol, nung masabi ko lahat sa asawa ko ang nararamdaman ko, parang bigla akong nahimasmasa nung makita ko kung gaano siya nasaktan sa mga sinabi ko. Siguro nga napasobra ako ng panghuhusga sa kanya. Siguro nga, masyado kong ginawang big deal yung nakaraan niya. Sa mga oras na yon, hindi ko alam kung paano ko makakabawi sa asawa ko. Dahil ang totoo, sobra akong na-guilty sa mga nasabi at ginawa ko kay Dana. Ano ka ba naman? Nag-alsabalutang ka kaagad. Sana man nag-usap man lang muna kayo ni Jolo. Hindi yung kaya dala-dala mo lahat ng gamit, pati mga bata, oh. Ma, ano pang gagawin ko? Sobrang magsalita si Jolo. Yung mga sinabi niya sa akin, sobrang sakit. Ayaw na nga niya ako makita eh. Dana?
Ante, Naku. Teka. Ito may nabasa kasi ako sa post ni Jolo. Sino ba? May kaaway bang asawa mo? ako, siguro ako. Kasi, tingnan mo, may blind item daw siya. Na iba-iba yung mga pinatulang lalaki at mapababae. Ano Diyos nangyari? Ano ba ito si Jolo? At tingnan mo, pinuputakte na sa comment section. Sabi, ay, kadiri naman yan. Ay, kung ibang lalaki, hindi papatol. Tingnan mo, Wala sa akin yan ah. Wala sa'yo? Ay, nakablock ako. Nakablock ako sa Facebook na tignan mo naman yung ginagawa niya. Ay. Diyos ko. Ikaw pala to, May sabihin mo na lang kay Jolo na wag na lang ipopost yung mga problema nyo sa Facebook. Maraming nakakakita, ibis na kayong dalawa lang eh. Ano ba ito? Masyado naman pinalaki ng asawa mo. Bakit naman kasi kayo mo lang kasi ginawa mo yung anak. Hindi mo pa sinabi sa asawa mo. Diyos ko. Naku, natural lang sabihin sa asawa niya, no? Kaysa naman kung saan niya pa masabi. Naku, sabihin mo na lang sa asawa mo, ha? Gusto mo tawagan ko, ha? Huwag na. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya sa mga ginagawa niya. Kapal naman ang mukha niya. Ay, nako anak. O sige, pumarito ka na muna. Baka yan si Jolo hindi makapag-isip na maayos. Kinakain ang galit niya. Dito ka na muna. Dito muna mga bata. Anong ginagawa mo dito? Mahal, Dana. Pasensya ka na sa mga na-post ko. Nabasa mo pala. Galing mo rin no? Talagang pinahiya mo ako sa buong mundo. Ha? Hindi ko naman intention talaga yun eh. Intention mo yun, Jolo. Masyado, Intention mong pahiyain ako. masyado lang mataas yung emosyon ko sa sobrang galit ko. Pero dinilit ko na. Wala na. Lahat ng post na deleted na. Salamat Patapos niyo akong pagpiestahan ng mga kaibigan mo at mga katrabaho mo. Sa tingin mo, ano mukhang ihaharap ko sa mga tao na yun, ha? Hinusgahan niyo ako? Buong pagkatao ko? Para bang ang dumi-dumi ko? Ha? Grabe! Nakaraan na yun eh. Ang laki-laki na nung pinagbago ko. At dahil nga din yun sa'yo eh. Tapos ngayon, kumakapandiri ka. Kala mo may ketong ako? Para ipahiya mo din ako, ang kapal mo na mukha mo. Pasalamat ka nga namin ko pa yun eh. Yun yung parte ng nakaraan ko na hindi ako proud. Pero bilang asawa ko, gusto ko malaman mo yun. Hindi para pahiya ako, kundi para protektahan ako. Sinabi ko yun dahil mahal na mahal kita. May tiwala ako sa'yo. Buong akala ko paprotektahan mo ko, pero ikaw pa yung unang nangyurak sa pagkatao ko. Ikaw pang asawa ko na mahiya sa akin, ikaw pa lang husga. Sa tingin mo, ganun-ganun na lang yun, ha? Dinurog mo ako, Jolo! Dinurog mo ako! Mga idol, sa ngayon, pinipilit ko pa rin makabawi sa asawa ko dahil alam kong nasaktan ko siya ng sobra. Aaminin ko, paminsan-minsan hindi pa rin maiwasan na maisip ko lahat ng mga ginawa niya sa nakaraan niya. Na para bang minumulto pa rin ako ng masasakit na alaalang yun, mga idol.
Pero unti-unti, pinipilit ko na lang itong tanggapin. Dahil hindi ko rin kayang mawala si Dana, pati na rin ang mga bata. Kahit masakit sa pride ko, tatanggapin ko na lang yung mga nakaraan niya alang-alang sa pamilya namin. Alam ko, hindi rin naman perfect yung nakaraan ko. Kaya sino din ba ako para husgahan ng misis ko? Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko, mga idol. Muli, ako po si Jolo. Gumagala. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Ayan sa mga idol natin dyan na talagang sobrang mataas ang emosyon. Magpagsisisihan talaga natin yung hindi na talaga basta hindi natin naiisip yung magiging Epekto. consequence, Oo. no? Alam mo, Daddy Dong, ako ang take ko naman dito, parang hindi ko naman ini-invalidate yung feelings ni Jolo. Siguro nga, kasi tayo naman, pag may nalaman tayo sa nakaraan, maapektuhan talaga tayo at some point eh. Oo. Pero hindi naman to the point na ipahiya mo yung asawa mo, Dapat kayong dalawa na lang. pandilihan mo, di ba? Alam mo, part yun ng history ng buhay niya. Lahat naman tayo may ginawang wild things nung bata tayo di ba? Pero para sabihin mo, nandidiri ka sa asawa mo, parang sobra naman yata yun. Wala ka pa naman sa punto ng buhay niya. Hindi ka pa naman niya kilala nun eh. 'Di ba? Para husgahan mo ng todo-todo yung pagkatao niya. At yun nga, dahil nga sa kay Jolo, nagbago siya. Diba? Oo. Ibang Dana na yung kinakasama niya. At saka yun, siyempre, may mga sekreto talaga na gusto mong i-share sa asawa mo. Mhm. Para hindi ka... Para at least pag nalaman mo sa iba, sinabi niya sa akin. Oo, alam Hindi ko yun, na yan, alam na ko na ginawa yan. niya Oo. yan. Oo. Kaysa naman sa malaman mo sa iba na parang ang tingin Sinisikreto. sinisikreto, alam mo ba yung asawa mo? Mas masakit yun. Diba? Mas maging open para at least pag yung dating naman sana pag sinabi ng asawa natin na yung sekreto niya doon sa sapas niya, maging tayo, kumbaga maging bukas yung isipan. Yes, maging open-minded Oo, tayo, open-minded mga tayo. idol. 'Di ba? Yun, nakaraan na yun. Kasi takot tayo, bagahe kaya yun. Sa isang tao na, paano kayo sasabihin sa asawa ko na may ganito ako? Baka mamaya malaman niyo sa ibang tao. So ako na lang magsasabi. Yes. So, to ka dyan, Daddy Dong, ha? Kasi I do believe, if you really love the person, mamahalin mo din pati yung ugliest part ng life niya, ugliest part ng buhay niya, ng nakaraan niya, ng darkest side ng singit niya. Oh. 'Di ba? Lahat 'yan tatanggapin mo, idol. Kasi mahal mo yung tao eh, 'di ba? Hindi mo pwedeng isumbat sa kanya 'yan dahil nalaman mo yung nakaraan. Ibig sabihin, ayaw mo na sa kanya, nandiri ka na. 'Di ba? Dapat on the spot, hindi naman nabago 'yun eh. Yun pa rin naman siya sa ngayon sa present eh. Focus tayo sa kung ano yung meron ngayon, idol. Huwag laging tingin sa nakaraan kasi nakaraan na nga yun eh. Andito na tayo sa present for some reason na overcome na natin yung past. 'Di ba? Kaya focus sa present and hope for the better future. At isa Para pa, sa inyong dalawa. At isa pa, sana yung naging reaction ni Jolo sa kanyang asawa ni sa Dana. Sana sa past na yon, wag nang mauulit. Yan, totoo. Siyempre, maging react. Naman. Paano ulitin ko pa yun? Ikaw na yung asawa ko eh. Tama. Sana na lang.